Para sa akin, turo ko sa sarili. Yap, thank you for your advice. Pasasalamat ko dahil mukhang nagustuhan niya ang pagbibigay ko ng bulaklak. Nakangiti niyang sabi. Muntik pa akong mag-assume. Nakaramdam ako ng kaba kanina dahil hindi naman niya kasi kaagad nilinaw. You blushed? Aniya, kaya napahawak ako sa pisngi ko nang kunin sa kamay niya ang bulaklak. Uy, hindi naman. Tanggi ko, kahit ang totoo, ay uminit talaga ang pisngi ko. Hindi tuloy ako makatingin ng maayos sa mukha niya. Umupo ako sa harap niya at tumikim. Nakatingin lang siya sa akin habang may ngiti sa labi. Nakaramdam tuloy ako ng pagkailang. I'm glad na gustuhan niya ang binigay mo. Niyaya mo na ba siyang lumabas? Tanong ko. Hindi pa. You know, nag-iipon pa lang ako ng lakas ng loob. Sagot naman ito. Ang hina mo naman. Natatawa kong sabi, habang binubuksan ang tablet para ipakita sa kanya ang mga design. Nakangiti siyang nagkibit ng balikat. Yayain mo na. Palagay ko, hindi ka nun matatanggihan. Knowing na maganda ang intensyon niya at kakikitaan talaga ng magandang ugali. Sinong hindi papatol sa kanya? Puwera na lang siguro ako. Talaga? Nagdingning ang mga mata niya. Oo naman. I'm sure of it. Pagpapalakas ko ng loob niya. Eto nga pala yung mga nagawa kong designs. Ibinigay ko sa kanya ang tablet. Seryoso niya yung tinignan at nang matapos siya, ay ibinigay agad sa akin. May ipapabago ka ba? May nagustuhan ka? Kabadong tanong ko. Actually, maganda lahat. Wala akong masabi. What do you think? Ano ang mas maganda dyan? Binalik niya sa akin ang tanong. Hindi ba dapat ikaw ang pipili? Ako na ang gumawa tapos ako pa ang pipili? Natatawang tanong ko. Ano sa tingin mo ang magugustuhan niya? Tanong ulit niya sa akin. Wow napaka-effort mo naman. Hindi pa nga kayo eh. Wika ko naman. Siguro ito. Pinakita ko sa kanya ang pangatlong design. Okay, yan na lang. Pinal nitong desisyon. It's settled then. Where is your address? Para mapuntahan ko agad kapag nakausap ko ang mga tao ko. Sinabi niya sa akin kung saan siya nakatira. Napangangan na lamang ako dahil sa isang exclusive na subdivision pala. Natapos ang meeting namin, ay doon pa lang kami nagsimulang kumain. Nagkukwento rin siya at paminsan-minsan ay bumabanat ng biro, kaya hindi ko maiwasang matawa. Nahinto ako sa pagtawa nang makareceive ng text galing sa mama ni Joshua. Gusto niyang bumisita ako mamayang gabi sa kanila. Paniguradong tungkol na naman sa kasalang itatapik nila. Ewan ko ba ngayon? Parang sa paglipas ng mga araw, ay unti-unti kong nare-realize na baka hindi nga talaga kami ni Joshua. Natatangahan na ako sa sarili ko dahil sa mga pinaggagawa ko. Are you okay? Tanong ni Derek nang mapansing natahimik ako. Tumango lang ako bilang sagot, pero mukhang nakahalata yata siya. You don't look fine. Puna niya sa akin. Yung mama ng boyfriend ko. Pinapupunta ko sa kanila mamayang gabi. Wika ko. Mukhang ayaw mo. Nagtatakang wika niya. Sino ba namang may gusto? Kung yung boyfriend mo pa mismo ang tatanggi sa pinaplanong kasal.
Plano pa lang yun ha. May sama ng loob sa tono ko. Bakit naman siya tatanggi? Kuryosong tanong niya. Interesado rin pala to sa chismis. Gusto muna niyang enjoyin ang buhay niya. Tumikim ng iba't ibang putahe kahit nasa relasyon siya. Napairap ako nang maalala ang mga babae na pinupunta niya sa bahay ko. Hindi naman yan tama. And don't tell me, hinahayaan mo lang siya. Tanong nito. Malamang, wala naman akong magawa. Palagi niyang panakot sa akin yung paghihiwalay namin. Pag-amin ko. Parang baligtad yata. Hindi ba dapat lalaki ang maghahabol? Bakit parang lumalabas na ikaw pa? Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Tanong muli nito. Doon ako tinamaan ng husto sa huling sinabi ni Derek. Kaya hanggang pag-uwi sa bahay ay tulala ako habang bitbit ang bulaklak na bigay niya. Nagulat ako nang madatnan ko sa sala si Joshua, nanunood mag-isa. Himala, wala kang babae ngayon. Sarkastiko kong sabi at inayos ang mga bulaklak para ilagay sa vase. Sinong may bigay niyan? Tukoy niya sa bulaklak. May client. Tipid kong sabi at hindi siya binalingan ng tingin. Your client? Don't tell me naghahanap ka na rin ng lalaki para makaganti sa ginagawa ko. Bintang niya. Kung maghanap man ako ng iba, wag mo rin akong pakialaman. Hinahayaan naman kita sa gusto mong mangyari. Kaya sana hayaan mo rin ako sa gusto ko. Matapang kong sabi. Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas ng loob para sumagot pabalik. Ni hindi ko nga siya na-miss kahit 3 araw na ang lumipas. Mas maganda na rin siguro yung masyado kong binibisi ang sarili ko sa trabaho. Marunong ka na ring sumagot? Sinong nagturo sa'yo? Yung lalaki mo? Sarkastiko niyang sabi. Ikaw ang nagturo sa akin. Isisisi mo pa yan sa mga ginagawa mo. Papasok na sana ako sa kwarto nang pigilan niya ako. Humarang siya sa daraanan ko. Pupunta ka ba sa bahay mamaya? Susunduin kita. Hinahanap ka na rin nila mama sa akin. Nautal pang sambit niya. Pag-iisipan ko. Nilampasan ko siya saka pumasok sa kwarto. Napasandal na lamang ako sa likod ng pinto nang makapasok. Ito na ba yung hinihintay kong pagod? Yes, masasabi ko pang mahal ko pa siya. Pero sa bawat araw na dumaraan, patuloy yung nababawasan. Naghanda ako para mamaya. Napagpasyahan kong magpunta dahil ayoko namang maging bastos kila tita. Mabait sila sa akin, kaya dapat lang nairespeto ko sila. Ilang oras pa nang lumabas ako ng kwarto. Sakto namang nandoon din si Joshua. Inirapan ko lang siya at nilagpasan. Agaran naman ang pagsunod niya. Nagulat pa nga ako nang pagbuksan niya ako ng pintuan ng kotse niya. Himala, ano kayang nakain niya? Nare-realize na kaya niya ang mga pinaggagawa niya? O uma-acting na naman siya para hindi ko sabihin sa parents niya ang pambababae niya? Panigurado kasing kapag nalaman yun ng parents niya, ay baka i-push ang kasal naming dalawa. Wala kaming parehas pagpipilian. Huwag kang mag-alala. Hindi makakarating kila tita ang nangyayari sa atin. Malamig kong sabi, habang nakabaling ang tingin sa daan. Clarissa, hindi sa ganun. Mahinahong sabi niya. Hindi na ako nagsalita dahil baka pagsimulan na naman to ng away. Nag-vibrate ang phone ko. Naka-receive ako ng text galing kay Derek.
Hindi ko alam, pero bigla na lang lumabas ang ngiti sa labi ko. Hi, pumayag na siya. Kapag naging successful ang lakad namin, tayo naman ang lumabas. Ililibre kita bilang pasasalamat. Nag-reply ako dahil hindi yun approve sa akin. Ano na lang ang iisipin ng babae kapag nakita kaming magkasama? Hindi kaya magselos yun? Baka makita tayo kung ano ang isipin. Reply ko. Nope, hindi siya ganun. Reply niya pabalik. We're already here. Sino ba yan? Nagulat ako nang pagalit na sinabi ni Joshua yun. Hindi ko na malayang kanina pa pala kami nandito sa labas ng gate nila. Itinago ko agad sa bag ko ang phone nang tangkain niyang agawin. May client, mariin kong sabi. Wala naman na akong narinig na salita mula sa kanya dahil nandito na kami sa kanila. Magkasabay kaming pumasok na parang masayang couple. Nadatnan namin sa sala ang parents niya. Hinihintay kami. Oh, hayan na sila. Wika ng mama ni Joshua. Sinalubong nila kami ng yakap at beso. How are you, Iha? Mabuti na lang at pumayag ka kahit busy ka sa trabaho. Malambing na wika ni tita. Hindi ko po kayo kayang tiisin. Sabi ko naman. Niyaya na nila kaming kumain para siguro makapag-usap na rin. Gustong-gusto na kasi talaga nila na maikasal kami dahil gusto na nila na magkaroon ng apo. Kailan ba ang kasal? Nangingiting tanong ni Tito habang nakatingin sa aming dalawa. Natigil ako sa pagsandok ng ulam at tinignan si Joshua. Napakamot siya ng batok, kaya napailing ako. Hay, kapag tumanggi siya ngayon, ewan ko na lang. Next year, Papa, sagot ni Joshua. Bakit next year pa? Pwede namang next month na. Sagot naman ito pabalik. Napalunok si Joshua, saka ako tinignan. May mga aayusin pa po ako sa sarili ko. Seryosong sagot ni Joshua. Nagpapatawa tong anak mo. Wika ni Tito kay Tita. Ano pa bang aayusin mo sa sarili mo? Abay mahiya ka naman kay Clarissa. Dagdag pa nito. Okay lang po, Tito. May mga dapat na rin po kasi akong ayusin sa sarili ko. Napansin ko ang agarang pagtingin ni Joshua sa akin nang sabihin ko yun. Nako ha, kailan niyo ba kami mabibigyan ng apo kapag nawala na ako? Wika ni Tita. Mama naman, minamadali niyo kasi ang lahat eh. Sagot naman ni Joshua. Kalma lang po kayo, Tita. Matapos yun, hinatid ako pa uwi ni Joshua. Habang nasa biyahe, ay patuloy niya akong kinakausap. Hindi ko siya pinapansin dahil busy naman ako sa pagre-reply kay Derek. Gusto mo na bang magpakasal na tayo? Handa na akong iwan ng lahat. Just give me some time. Seryoso pa ring wika niya. Tignan natin. Tango ko, saka bumaba ng sasakyan. Halata pang may gusto siyang sabihin. Kaso, hindi ko na siya hinayaang magsalita pa. Pumasok na ako sa loob. Kasabay ng pagsibol ng ngiti sa labi ko nang mag-text si Derek ng good night with smiley face. Ewan ko ba? Itong mga nakaraang araw ay natutuwa ako sa kanya. Kinaumagahan ay nagpunta ako sa address niya kasama ang mga tauhan ko para gawin na ang design sa bahay niya. Nakaramdam ako ng excitement sa muling pagkikita namin. Na-miss kong kakwentuhan ng mukong dahil kahit na anong biro ko ay nakakasabay siya. Iyon naman ang wala kami ni Joshua. Masyado siyang seryoso at puro pambobola lang sa mga babae niya ang alam niyang gawin.
Come in. Yaya ka agad ni Derek sa amin. May nakapaskil na kaagad ng ngiti sa labi niya. Nakasando at shorts lang siya, kaya kita talaga ang hubog ng katawan niya. Napaiwas ako ng tingin at tinignan na lang ang bahay niya. Ang laki pala ng bahay mo. Tapos ikaw lang mag-isa dito? Manghang tanong ko. Yap. Kaya gusto ko na kaagad pakasalan yung babaeng gusto ko. Para magkaroon na ng maraming bata rito. Ang lungkot kasi pag mag-isa lang. Hindi ko talaga maiwasang ikumpara si Joshua sa kanya. Buong maghapon ay kwentuhan lang ang ginawa namin ni Derek. Paminsan-minsan ay tinitignan ko naman ang ginagawa ng mga tauhan ko. Nandoon lang ako para gumabay, kaya nagkaroon pa kami ng time na magkwentuhan ni Derek. Ihahatid na kita, Clarissa. Wika nito. Siyempre, sino ba naman ako para tumanggi sa alok ng isang Mr. Derek, di ba? Nagulat pa nga ako nang sumagi sa isip ko na sana ako na lang yung babae na gusto niya. Mabilis kong iniling ang ulo at sinampal ang muka. Bakit mo sinasampal ang muka mo? Natatawang tanong niya nang mapansin ang ginagawa ko. Wala. Agad na sagot ko naman. I'll see you tomorrow then. Wika nito. Okay. Sagot ko naman. Ilang linggo ang lumipas. Madalas ang naging pagkikita namin ni Derek, lalo pat natutulungan ko siya sa babaeng gusto niya. Ang totoo nga niyan, ay ayaw niyang ipakita sa akin ang picture nila ng babae. At sa ilang linggong yun, ay mas lalo kong na-realize ang halaga ko bilang babae. Ang pangit pala kapag ako ang naghahabol at nagmamakaawa. Thanks to him, pinarealize niya sa akin ang lahat. Siya yung nasandalan ko sa mga problema at pagsubok na nararanasan ko. Dumating na lang ako sa point na wala na akong nararamdaman kay Joshua kundi galit. Ang tagal ko palang naging tanga. Tama nga sila. Dahil pagdating sa pag-ibig, gawin mo man ang lahat, ibigay mo man ang lahat, hindi pa rin yun magiging sapat kung meron sa inyong hindi marunong makontento. Lalo pat nakita ko na naman si Joshua na may kasamang babae. Kaya naman, napagpasyahan ko nang makipaghiwalay sa kanya at umayaw na sa kasal na gusto ng parents niya. Anong meron sa inyo ni Sir Derek? Mukhang ansaya mo pag siya ang kasama. Biro ni Kylie. Huwag kang ang ambisyosa. May nililigawan na yung tao. Simangot ko. Ay, iba ka ate girl. Lungkot yan. May gusto ka na sa kanya no? Sa wakas, nabawasan na rin ang tanga sa mundo. Pangaasar nito. Huwag kang ang maingay. Tinakpan ko ang bibig niya. Malakas talaga ang pakiramdam ni Kylie dahil nalaman niyang may gusto nga ako kay Derek. Tilipan ng tili ang loka. Kakausapin ko na rin si Joshua para makipaghiwalay. Desidido kong wika. Don't tell me dahil kay Derek. Hindi ako nakapagsalita. OMG ka. Pero go lang. Tuwang-tuwa ang loka. Dahil wala na rin akong feeling sa kanya. Sagot ko. Tuwang-tuwa talaga si Kylie sa mga kinukwento ko. Kaya tinutulak niya ako kay Derek. Ramdam din daw kasi niya na may gusto rin sa akin ng lalaki. Ganito na lang yon. Iiwan mo na lang ako ng walang dahilan. Sumbat ni Joshua habang sinusundan ako sa loob ng bahay. Anong walang dahilan? Maghihiwalay tayo dahil dyan sa ugali mo. Sa wakas, napagod na rin ako. Panginis ko. Ngayon, nare-realize niya na kung ano ang pakiramdam ko dati habang natatakot na iwanan niya.
At dahil may iba na rin akong gusto, huwag ka nang magtaka kung paano. Basta ang dahilan ay dahil dyan sa kapabayaan mo. Dagdag ko pa. Magpapakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Magbabago na ako. Pagmamakaawa niya pa. Huli na. Tapos na tayo. Kahit ano pang sabihin niya, ay hindi na magbabago ang isip ko. Okay. Huwag ka lang lalapit ulit sa akin at hahabol-habol. Dahil pagkatapos nito, wala ka nang babalikan. Aniya, saka ako iniwan. Matapos yun, ay kinausap ko ang parents ni Joshua. Na ganun ang nangyayari sa amin. Mabuti na lang, dahil nakakaintindi sila at mababait. Sinisi nila ang kanilang anak dahil sa nangyari sa amin. Ilang taon daw akong nagtiis, kaya tama lang ang ginawa ko. Kahit na mabigat sa loob nila na hindi kami ang nagkatuluyan. Ilang araw naman akong hindi nagparamdam kay Derek dahil nga iniiwasan ko siya. Ayokong malaman niya ang nararamdaman ko para sa kanya. Ayokong makasira ng relasyon dahil alam ko ang pakiramdam nun. Kahit hindi pa sila nung babae, ay ayokong masaktan siya. Huling kwento pa niya sa akin, ay nagkagusto rin daw sa wakas ang babae sa kanya. Kaya nakipaghiwalay na rin ito sa boyfriend niya. Hoy ate girl, ilang araw ka na raw hindi nagpaparamdam kay Derek. Ano bang problema mo? Tumabi si Kylie sa akin at nagtanong. Ayokong makasira ng relasyon. Malamig kong sabi. Diretsuhin mo kaya siya nang malaman mo. Ang slow mo. Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nakakahalata. Umiling-iling siya. Anong hindi makahalata? Nagtatakang tanong ko. Kausapin mo siya ngayon. Naghihintay siya sa'yo sa tagpuan niyo. Udyok niya. Ilang beses pa akong tumanggi, pero sa huli ay nagpunta rin ako. I'm glad you came. Wika agad ni Derek at pinag-usog ako ng upuan. May kailangan kang malaman. Seryoso niyang sabi, kaya napalunok ako. All this time, ikaw ang babaeng tinutukoy ko. Hindi ka ba talaga nakakahalata? Nagtataka niyang tanong habang natatawa. What do you mean? Kabadong tanong ko. May hinala na ako, pero gusto kong marinig galing sa bibig niya. I like you, Clarissa. Nanlaki ang mata ko sa biglaan niyang pag-amin. Matagal, bago ko naproseso ang lahat. So ako nga yun. Unang-una pa lang pala ay kilala niya na ako. His cousin is Kylie. Nagtataka ako, bakit hindi ako nakahalata? Naluha ako sa tuwa. Kaya pala simula umpisa pa lang, ay tugma na ang lahat. Simula sa advice ko sa kanyang gawin niya sa babae ang turo ko, ay sa akin niya ginagawa. Bigyan mo ko ng pagkakataong patunayan ang sarili ko sa'yo. Nagtinginan kami. Sa maikling panahon, ay nakilala ko naman si Derek. Kaya pinayagan kong pumasok sa buhay ko. Binigay ko sa kanya ang tiwala ko at hindi niya sinayang. Siguro nga, hindi lang talaga kami ni Joshua ang para sa isa't isa. Dahil may nakalaan sa aming mas better pa. Ngayon, ay may kanya-kanya na kaming pamilya. Masaya ako para kay Joshua dahil nakilala niya rin ang babaeng nagpatino sa kanya. At ako naman ay masaya sa piling ng lalaking lubos na nagpapahalaga sa akin.